Wala hiya kang babae ka! Bumaba ka dyan, hayop ka! Ano ba? Bitiwan mo ko! Bitiwan mo ang buhok ko! Ano ba? Aray ko! Ka? Kapatid ko at pinsan ko, pinagsabay mo! Malanti kang babae ka! Malanti Ano ba? ka! Tama na! Huwag mo Malanti punitin ang kamit ko! Hayop ka! Ano ba? Tama na sa akin! Malanti ka, pati boyfriend ko! Hoy! Tumigil na kayo! Nakakaabala ka sa biyahe! Pwisit! Ay, salamat. Sumakay na ng kotseng babae. At yung dalagang gula-gulanit ng damit, sumakay na rin sa motorsiklo. Ay, kawawa naman. Bakit ba kasi may mga babaeng hindi talaga makontento sa isa lang? Kailangan pa talagang pagsabayin? Bakasyon noon. Mula nang maliit pa si Cathy, palagi na siyang isinasama ng kanyang ama sa bahay ng kanyang lolo at lola. Mula sa Manila, may 6 na oras kung lalakbayin sa pamamagitan ng sariling sasakyan bago makarating sa asyenda ng kanyang mga lolo at lola. At dahil malaki na siya ngayon, sakay ng kanyang sariling sasakyan, mag-isa na lamang siyang dumalaw sa kanila. Naruroon pa rin ang malalaking punong kahoy sa tabi ng kalsada. May mga nadagdag ng mga bagong itinatayong bahay at mga establishmento. Ngunit ang 10 ektaryang lupa, kasali na ang kinatatayuan na bahay ng lolo niya, wala pang bawas. Bukod sa pagbabakasyon, nais niyang siya ang personal na mag-alaga sa kanyang Lola Myra. Nasa katandaan, nagkaroon na ng rayuma sa 2 binti at hindi na makalakad na mag-isa. 8:00 na ng umaga nang makarating siya sa asyenda. Hello, Mang Simon. Salamat sa pagbukas ng gate. Aba, may nurse na palang lola. Lola ko! Oy, ang paborito kong apo. Ay, salamat at nakarating ka ng maayos. Bango naman ang lola ko bagong ligo. Pwede pa bang magbilad? Mainit ng sikat ng araw kahit 8:00 pa lang. Oo nga. Papasok na kami. Siya nga pala. Siya ang nurse ko, si Morley. Morley, siya naman si Cathy. Ang panganay kong apo. Dito talaga nagbabakasyon sa akin yan. Kahit pwede namang mangibang bansa. Hello, ma'am. Si Lola talaga stay in po ba siya, Lola? Gusto ko nga sana. Ayaw naman ng lolo mo. Kaya 3 times a week niya lang akong pinupuntahan. Sabi ng lolo mo, narito naman daw siya. Ang sweet naman. Ang lolo po, nasan? Kaalis lang bago ka dumating. Siya nga pala, pumasok ka na. Kumain ka ng almusal. Abay, tanghali na Halika. Sige po, Lola. Isang lalaking nurse ang caregiver ni Lola Myra. Ayaw din naman niya ng babaeng nurse at baka magkaroon pa sila ng relasyon ng kanyang asawang si Lolo Enzo. Bistado niya ito pagdating sa chicks, palibasa retired na police officer at mataas ang pensyon na nakukuha nito. Parehas din silang may pensyon. Si Lola bilang dating health officer ng gobyerno. Sa kabilang dako, ang babaeng ipinahiya noon sa gitna ng kalsada na si Pei. Ulila na ito sa kanyang mga magulang. Nakikitira na lamang sa bahay ng kanyang tiyahin. Hindi libre ang paninirahan. Kailangan niyang magbigay ng pera para sa pagkain nilang lahat. Kung hindi siya makapagbibigay, agad siyang palalayasin ng kanyang tiyuhin. Hindi kagandahan si Pei, kayo manggi ang kulay. 5 feet lang ang taas. Pero mas mataas siya kay Aling Sonia. Mahaba ang kanyang kulot na buhok, balingkinita ng katawan. Malaki ang mata, mataas ang kilay at gumaganda ng konti sa makeup na inilalagay niya. Bakit ganyan ang ayos mo? May humalay ba sa'yo, ha? Hindi nagbayad? Sabihin mo sa akin at sisingilin ko. Ano bang itsura niya? Hindi ho, Chong. Hindi naman ako namolestya. So ibig sabihin, nagpapabuking ka ng libre?
Hindi pwede yun. Kung ganyan ang pamantayan mo sa buhay, na nagpapalibre ka lang, edi lumayas-layas ka na. Wala akong pamangkin na babaeng puto. Eh kahit naman po magbayad sila, hindi naman magbabagong tawag sa akin. Eh kahit ano pa. Kahit pa paano magbayad sila. Eh nako, kung ganyan nagpapalibre ka na pala ora mismo. Ngayon din, hindi bukas. Hindi rin mamaya. Ngayon din, lumayas ka na. Wala na akong pakialam sa'yo. Chong, mali ho ang iniisip nyo. Inaway ho ako sa gitna ng kalsada ng isang babae. Napahiya nga po ako nung gusto eh. Tapos nagka-traffic pa. Dahil sa kagagawa ng bading na yon. Masakit nga po ang braso at katawan ko eh. Eh ano bang dahilan at inaway ka niya? Nagselos yata kasi nung minsan, kadate ko yung kapatid. Ha? Nagsiselos? Parang ang ganda-ganda mo naman. Kung naging babae nga lang ako baka mas maganda pa ako sa'yo. Tingnan mo ang Shirley mo, ha? Subukan mong manalamin. Hindi ka nagsusuklay at wala ka pang makeup. Baka sabihin ng ibang tao, may pamangkin akong aswang. Chong naman, nakakasakit kayo ng damdamin ha. O nagsasabi ako ng totoo. May pagkain ho ba dyan? Nagugutom na ako eh. Maghanap ka ng pagkain. Hindi ka pa nga nakapagbibigay ngayong araw na ito sa akin ng 200. Oh, heto na ho oh. Oh, mabutit nagkakaintindihan tayo. Pagkatapos makakain ng almusal, nakatulog maghapon si Faye. Kailangan niyang mag-ipon ng lakas para magdamag niyang pag-aabang ng customer na bibili sa kanyang kapirasong kaligayahan. Kailangan niya kumayod sa araw na iyon. May maibigay lamang sa kanyang tiyuhin. Wala na kasi siyang ibang matutuluyan. Wala rin naman siyang sapat na pera para mamuhay ng sarili. May pangarap din siya sa buhay, pero malabo pa yatang mangyari dahil kulang na kulang ang kanyang pera. Samantala, sa malaking bahay, natuwa naman si Lolo Enzo pagdating ni Cathy. Kahit paano'y magiging panatag na si Lolo Enzo kung umaalis man siya. Alam niyang may magbabantay sa kanyang asawa. Malaki ang bahay nila. May malaking terasa sa harap ng bintana at master's bedroom sa ikalawang palapag ng bahay. Pa-spiral ang disenyo ng hagdan gawa sa kahoy na nara. Nagpagawa din siya ng elevator para hindi mahirapan sa pagbaba at akyat ang kanyang lola sa kwarto nito. Pagkatapos ng sila'y makakain ng hapunan, nagkwentuhan silang dalawa. Wow! Sana all, Lola. May elevator ang bahay. Gusto ko rin po ng ganito, Lola. Pwede naman, bakit hindi? Kung may pangarap kang gusto mong makamit, maging masipag ka lang at matyaga. At higit sa lahat, matuto kang mag-impok. Ay tingnan mo kami ng lolo mo. Hindi naman kami magkakaroon ng ganito kung wala kaming naipong pera at wala kaming pangarap na malaking bahay. Ganun po pala yun? Lola, ako, parang may nahulog na malaking bagay sa itaas ng bubong. Nakakatakot. Huwag kang matakot, Apo. Hindi naman yan makakapasok dito. Eh baka naman napadaan lang o di kaya'y nagpahinga, bay aalis lang din yan. Hindi ho kayo natatakot, Lola. Paano po kung saktan ka nila? Sanay na akong makarinig ng ganyan dito, Apo. Alam mo kasi, ang bahay natin, medyo may distansya sa mga kapitbahay. Marami tayong punong kahoy. Eh siguro kaya ganyan. Ay teka lang, pagsasabihan ko. Ay! Umalis nga kayo dyan sa bubungan ko! Abay kilala ko kayo! Magsialis kayo dyan! Nakakausap mo sila? Hindi naman, Apo. Pero pwede mo naman silang pakiusapan. May damdamin din yan. Kahit sila'y mga tinatawag na aswang. Lola naman.
Nananakot ka ba, Lola? Huwag mo namang pinalalaki ang mga mata mo. Ang apo ko talaga. Pinaparelax lang kita. Nasan po pala ang lolo? Wala ang lolo mo. Umalis. Bibili daw ng ukay roon sa night market. Pwede naman po siyang bumili sa umaga. Maliwanag pa. Hayaan mo na, apo. Kasi sa umaga, busy yan palagi. Ayaw niyang mag-drive sa umaga. Dahil mainit daw at matraffic. Nakagawian na ni Lolo ang bumili at mamasyal sa gabi. Bukod kasi sa mura pa ang mabibili, nakakapag-flirt pa rin siya sa mga girls paminsan-minsan. May kakaiba kasing kiliti siyang nararamdaman kapag ginagawa niya iyon at kapag nagugustuhan niya ang mga chicks, nililibre niya ito ng merienda. Kung minsan naman, binibilhan niya ito ng damit o kung ano pang gustong ipagbili rito. Palibasa puro lalaki ang kanyang anak kay Lola Myra. Sa kabilang dako naman, masakit ang buong katawan ni Pei gawa ng pagkakabugbog sa kanya at nagpapagaling pa rin siya sa mga sugat at mga gasgas na tinamo niya mula sa pagkakaladkad sa kanya ng babae. Ngunit hindi ito isang excuse para hindi magtrabaho si Faye. Hey, Be! Hey! Bumangon ka na dyan. Tulog ka pa rin. O hindi ka mayaman ah. Bawal ang tatamad-tamad. Bumangon ka na. Bangon. Naantok pa ako Tsaka masakit mo ang katawan ko. Bumangon ka na. Naghihintay sa'yo si Paring Karding. Ano daw po kailangan niya? Kung mangungutang, wala po akong pera ngayon. Alam ko. Kaya nga bumangon ka na dyan para magkapera ka. Dalian mo na kasi. Chong naman Papaya sa kumpare ko ah. Huwag mong pinaghihintay. Chong, meron po ako ngayon. Hindi ako pwedeng magtrabaho. Masakit ang pusong ko. Hindi ko po talaga kaya. Di pwede. Kasi nakapag-advance na ako Binigyan na ako ng 2,000. Tatanggihan ko pa ba ito? Bilis na bumangon ka na dyan, sabi. O sige, kung ayaw mo, sa akin na ang banig na yan tsaka ang unan. Huwag kang mahiga-higa rito sa sarili kong gamit. Diyan ka humiga sa sahig. Katabi ng mga pusa at basahan sa paa. Oo na ho. Pupunta lang sa banyo. Shh! Nasa banyo na pare. Sige na. Pasukin mo na. Ako nang bahala dito sa may pintuan. Teka lang, Mang Karding. Ano ba? Nasasaktan ako. Teka lang. Nagbibingi-bingihan ako para wala akong, kunyari wala akong naririnig. Walang nagawa ang pakiusap ni Faye sa tiyuhin. Nagtagumpay ang kumpare nito na pagsamantalan siya. Masakit man ang kalooban niya. Pero ang lahat ng yun ay wala siyang magawa. Ayaw naman niyang maging palaboy o pusang gala na kahit saan na lang ay susuot balang araw. Iniisip niya na sana'y makatagpo siya ng lalaking aalagaan siya at mamahalin. Sumunod na gabi, kasama ng ilang mga babaeng nagbebenta ng aliw, tiniis niya ang lamig ng gabi upang kinabukasan meron siyang makakainan at mapagpapahingahan. Umuulan ng gabing yun. Madalang ang pumapasok sa isang videoke bar kung saan umi-extra siya rito. Walk-in entertainer, nakadamit ng itim na sleeveless na crop top, preppy miniskirt, makapal ang makeup at naliligo ng pabango. Niyaya siya ng isa niyang kasamahan na bumili ng fishball. Sa di kalayuan ay meron silang natanaw. Girl, parang hindi naman yata tayo mabubokya ngayong gabi. Uy. Nakikita ko nga. Halika, lapitan natin. Baka kung maakit natin. Paano yan? Parang nag-iisa lang yata siya
paano dalawa tayo? Problema ba yon? O heto, bato-bato pick. Teka, ano ba sa tingin mo? Binata pa ba yan? O matanda na? Hindi ko maaninig ang mukha eh. Nakatalikod kasi sa ilaw. Mukhang matanda na. At medyo may kataasan. Kahit nakaupo lang siya. O sige, ganito na lang. O sige. Bato-bato pick tayo ngayon. O. Bato-bato pick. Ay, ako yung nanalo! Eh di ikaw na ang lumapit. Sige. Pero bigyan mo ako ng komisyon ah. Okay. Heto na tayo. Naku, nakaupo lang siya. Tahimik. Excuse me, sir. Pwede ba makitabi sa'yo sa pag-upo? Mhm. Baka gusto mong bumili ng kaligayahan ngayong gabi? Faye! Tulungan mo ako! Aba, hinihila siya ng... Ay, saklolo! Saklolo! Tulungan niyo kami! May aswang! Saklolo! Isang malamig na bangkay ang dalaga nang iwan ito ng aswang. Wakwak ang kanyang liig. Bukas ang kanyang tiyan. Pero wala na roon ang lamang loob ng babae. Laking pasasalamat naman sa Diyos ni Faye dahil talo siya sa bato-batupik kaya hindi siya ang unang nakain ng aswang. Dahil sa nangyari, maagang nagsisara ang mga tindahan. May ilang bar na hindi nagsara dahil marami pang customer sa loob. Doon nagpalipas ng magdamag si Faye. Sa malaking bahay naman, sumama si Cathy sa kanyang lolo sa pamimitas sa mga hinog na bungang kahoy na nauuso noon katulad ng kaimito, papaya, siniguelas habang masaya namang nakatanaw sa kanila si Lola Myra mula sa itaas ng terasa ng malaking bahay. Siya namang pagdating ni Morley na may pasalubong itong sariwang karni kay Lola. Tuwang-tuwa naman si Lola Myra sa karning dala ni Morley. Lo, naamoy niyo bang naamoy ko? Ano yun, Apo? May puto ka ba? Wala naman akong naaamoy. Maaga akong naligo kanina. Ang naamoy ko ngayon ay parang inihaw na karne. Barbecue. Yun na nga, Lolo. Nagmumula sa bahay ang amoy. Tara ho, tingnan natin. Oh, huwag ka masyadong excited. Tulungan mo kong isakay itong isang kaing na kaibito sa itray ko. Sige ho, Lolo. Ay, ang dami naman ito, Lolo. Medyo mabigat din. Teka lang ho, Lolo. Paano naman makakapagluto si Lola? Hindi nga siya makalakad. Ay, ewan ko. Huwag ka na mag-isip. Malapit na tayo sa malaking bahay. Doon mo malalaman ang totoo. Hello! Lolo Inso, Ma'am Cathy. Uy, dumating na pala ang nurse ng Lola Myra mo. Siguro may dala na namang pasalubong sa lola mo. Parating may pasalubong yan. Karne ng baboy o baka. Minsan, baboy ramo. Lo, hindi po ba bawal yan kay Lola? Wala kasi inalis niya na ang taba. Yung laman ang binibigay niya. Nandito na pala tayo. Hindi ko nahalata. Bitbitin mo na yung isang buslo ng papaya. Yung kay Mito na pinagtulungan natin kanina. Sige Iwanan po. muna natin dyan. Ako na ang magdadala niyan. Okay? Sige, Lolo. Abay, nandyan na pala kayo. Halida, sabay-sabay na tayong kumain. Heto, kinilaw na karne ng baboy ramo daw ito, sabi ni Morley. Kain na kayo. Abay, busog na ako. Pahingi na lang ng hinog na papaya. Ako nang magbibiyak niyan. Wow, Lola! Ang sarap naman talaga. Kakain lang po ako ng konti kasi diet po ako eh. Oy, Morley! Bago ka umuwi mamaya, magdala ka ng kahit isang plastic ng kaibito.
Hindi namin kayang maubos yan. Meron pa sa puno. Yung iba kasi, pamimigay ko na lang. Pagpunta ko ng bayan, pakakain ko pupunta ko ng bayan. Aalis ka na naman, Lolo? Apo, ipamimigay ko lang itong kay Mito. Kung may bibili, edi ibibenta ko. Kung may hihingi, edi bibigyan ko. Kaysa naman mabulok yan dito sa bahay, mas maigi ng mapakinabangan. Lo, ingat po palagi ah. Napapabalita po kasi may gumagala daw na aswang sa lugar natin at hindi pa raw nahuhuli. Don't worry, Apo. I will take care of myself. Pagkatapos kumain ng almusal, naligo na si Lolo Enzo. Diretso nang pumunta sa bayan. Si Morley naman, agad na umalis. Pagkatapos paliguan si Lola Myra. Hinilot, pinainom ng gamot. Pinalitan ng beddings ang higaan ng matanda. Bitbit ang bag na may laman ng iba't ibang prutas na bagong pitas. Sakay ng kanyang motorbike. Tinanaw ni Cathy si Morley hanggang makalayo ito. Pinuri niya ito kay Lola Myra dahil maasikaso siya sa kanyang lola at sistematiko ang kanyang pagkilos. Hindi nag-aksaya ng oras. Ang tanging napuna lang ni Cathy sa kanya kung bakit hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Samantala, hindi pinagbuksan ng pinto si Faye ng kanyang tiyuhin dahil wala itong dalang pera at pagkain. Pinagsalitaan pa ito na wag nang babalik kung wala din naman dalang pera o pagkain. Napapagod na ako sa kalalakad. Nagugutom na din ako. Pero wala naman akong pera. Mauupo nga muna ako dito sa may bangketa. Ihilo na ako eh. Ay, salamat at marami akong nabigyan ng prutas ko. Sabi nga niyan, mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Oh, may 5 piraso pa pala ako dito ng aking kay Mito. Kanino ko kaya ito ibibigay? Aba, ang babaeng yun. Parang masama yata ang pakiramdam. Malapitan ko nga. Miss, gusto mo ba ng kay Mito ko? Akin na. Gutom na. Nako, biglang hinimatay. Miss, kumising ka. May kasama ka ba? Hoy! Hoy! Hindi ko na ako kayang gutom. Masakit ng tiyan ko. Pare, pwede makisuyo. Pabili nga ng isang bindiran, yung maliit lang. Ibibigay ko lang dito sa babae. Salamat. Sa'yo ng sukli Oh, miss, eto, uminom ka na ng tubig. Salamat po, sir. Ang lakas mong uminom Halika, ililibre kita ng merienda. Sige ho. Sige, doon tayo. Ay, taga saan ka ba? At bakit nangihina ka? Ho? Dito na tayo. Turo-turo lang ito. Miss, 2 kanin at 2 order ng adobong manok. Unahin mo na yung sabaw, Iyan, akin na. Gutom na gutom siya. Kawawa naman. Siya nga pala, miss. Ano ngang pangalan mo? At taga saan ka? Faye ang pangalan ko. Ang totoo niyan, isa akong bayarang babae. Wala akong bahay. Nakikitira lang ako sa tiyuhin ko. Kaso hindi ako pinapasok pag uwi ko. Wala kasi ako nakuhang customer kagabi kaya wala akong pera. Oh, saan ka pumapasok? Anong pangalan ng bar na pinapasukan mo? Sa Moonlight Videoke Bar. Itanong mo lang ang pangalan ko doon. Kilalang kilala ko doon. Ganun ba? O ano? Gusto mo ba bang umorder? Hindi na. Wala akong pera eh. Salamat na lang dito sa libre mo sa akin. Merry Christmas sa'yo. Wait lang. Ipagte-take out kita ng pagkain para madala mo. Ang bait niya. Kung ganon, kung sino ka man, hahanapin mo ko ulit. Papalikan mo ko
Hahanapin mo ko. Hahanapin mo Bakit ko. ganyan siya makatitig sa akin? Parang may kung anong... Eto, paksiw na bulalo yan. Saka adobo, kunin mo na. Dali mo pag-uwi mo. Hahanapin mo ko. Papalikan mo ko. Ala, umaalog-alog ang kanyang... Oo. Hahanapin kita. Dalhin mo na itong kay Mito ko. Eto. 1,500. Sa'yo na yan. Naku, maraming salamat sa iyo. Ano nga ang pangalan mo? Tawagin mo na lang akong Lolo... Enzo. Enzo na lang. Hanapin mo ko. Balikan mo ko. Masayang umuwi ng bahay si Faye nang makita siya ng kanyang tiyuhin na maraming dala. Agad siyang nilatagan ng banig na may kutsun pa, may bentilador para makatulog at makapagpahinga ng maayos. Natuwa naman ang dalaga pero inisip niya na paiibigin niya ang matanda upang makaalis siya sa bahay ng kanyang tiyo. Unti-unti namang napapansin ni Cathy na palaging umaalis ang kanyang lolo Enzo. Kapag umaalis ito ng gabi, umaga nang bumabalik. Napapadalas ang pag-alis nito. Binalikan ni Lolo Enzo si Faye bago ito tuluyang umuwi ng asyenda ay binigyan niya ito ng pera. Nakita ni Cathy ang resibo ng ATM na kung minsan ay naiiwan niya sa labahing damit. May withdrawal siyang karamihan ay 5,000. Halos araw-araw, natatakot naman itong magsumbong sa kanyang lola. Baka kung atakihin ito ng alta presyon. Lumaon, hindi na kalahating araw lumalabas si Lolo Enzo. Minsan 2 o 3 araw na itong hindi umuwi ng bahay. At kung umuwi man, galit ito. Huwag daw siyang pakikialaman sa kanyang buhay. Kate, huwag mo pinababayaan laging nakabukas ang pinto sa salas. Bakit? May hinihintay ka bang bisita? Sorry po, Lolo. Isasara ko na po. Kapag narito ka, huwag puro atensyon sa lola mo ang gagawin mo. Maglilis ka rin sa paligid. Hindi porket apo kita. Feeling prinsesa ka na rito. Nagkakamali ka. Malaki ka na. Alam mo na ang dapat. At kung ano ang kailangan. Ginagawa ko naman po kahit wag niyo pong sabihin sa akin. Araw-araw ko naman pong nililinisan dyan. Saan po kayo galing yan, Lolo? Bakit hindi po kayo nakauwi kagabi? Hinihintay ka po namin ni Lola. Gusto ko marinig yung arte mo. Bago ko sabihin ang dami mong arte. Ano gusto niyo? Palagi ako nasa tabi ng lola niyo. Kung bata-bata lang sana siya, mana pa'y hindi ko nga nakakasama sa pagja-jogging. Bantayan mo na lang at baka akong maligawan pa ng iba yan. Lo? Bakit ganyan ho kayo magsalita? Ano pong nangyayari sa inyo? Ano ka ba? Imbestigador? Wala akong isasagot sa tanong mo. Ayun si Lolo. Pumasok ng banyo. Mukhang maliligo yata. Bubuksan ko ang location ng kanyang cellphone. Ayan. Naklik ko na. Kati! Dumating na ba ang lolo mo? Opo. Nasa banyo po naliligo. Diyan po sa ibaba. Dumating na pala. Hindi man lang ako sinilip sa kwarto. Lola! Lumabas na po ng banyo si Lolo. Lo! Hinahanap ka po ni Lola! O ba't hindi man lang tayo tiningnan? Anong nangyayari kay Lorenzo? Lorenzo! Lo!
Tawag ka po ni Lola. Alis na ako. Kung may gusto kayong bilhin, eto, 2K. Saan ka ba galing, Enzo? At saan ka pupunta? Kararating mo lang ay aalis ka na naman. At ano yung dala mong envelope? 3 tanong na yun, ha? Bakit pa marami kayong tanong? May importante ako nilalakad. Tsaka nyo na malalaman. Huwag nyo akong inaabala. Pakaabutin ako ng traffic sa daan. Kailan ka babalik? Hindi ko alam. Basta uuwi na lang ako. Hintayin nyo na lamang ako dyan. Walang kaalam-alam si Cathy at Myra na may ginagawang kalokohan ang kanyang lolo. Dala nito ang isang titulo ng lupa upang isanla sa bangko. Si Cathy nagulat sa mga lugar na pinupuntahan ng kanyang lolo. Mga report, mga beaches, karamihan ay mga hotel at motel. Dahil nabuksan niya ang location ng cellphone ng Lolo Enzo nito. Minsan, walang kaalam-alam ang dalawa na nasundan nila si Cathy sa isang resort sa pamamagitan ng mobile tracker. Kahit malayo ito ng 100 metro sa kanya, sa kabilang dako naman, nagagalit na kay Faye si Tio Bart. Hindi na kasi ito umuwi gabi-gabi. Minsan, 2 araw o 3 araw nang nawawala ang dalaga. Sinusundan niya pa ito sa mga bar na pinag-e-ekstrahan, ngunit wala roon ang dalaga. Kasalukuyan kasi itong nag-e-enjoy kasama ang matanda. Nauhumaling naman sa kanya ang matanda. Inihatid na ng kotse si Faye sa bahay ni Bart. Masayang-masaya naman ang dalaga, ngunit hindi ang kanyang Tio Bart. Mano po, Chong. Heto po, oh. Marami akong dalang masasarap na pagkain. May ka... Oh. Ay, Chong! Para yan sa panloloko mo. Hayop ka? Chong! Saan ka galing? Saang planeta ka? Lumande! Na babae ka? Ha? Ano ba? Saan? Bitiwan niyo nga ako! Hindi! Bakit ba kayo nagkakaganyan sa akin? Kapag wala akong naibibigay sa inyo, pinapalayas niyo ako na parang isang pusa sa kalye. Ngayon na marami akong dala, nagagalit pa rin kayo sa akin. Hindi ko na alam kung saan ko ilulugar ang sarili ko. Hayop naman ang buhay ito, oh! Paano hindi ako magagalit sa'yo? 2 araw kang wala! Wala kami makain dito! Ano? Nananadya ka? Hindi ko na ho kasalanan kung nagutom kayo. Ang lalaki ng katawan nyo, pero ayaw nyo magbanat ng buto. Hayop ka! Sinasagot-sagot mo na ako ngayon? Ha? Ano? Kayang-kaya mo na ako? Halika dito! Halika dito! Ha? Ha? Ano? Bitiwan niyo. Hindi kita bitiwan! Ha? Tumahimik ka! Tumahimik ka! Tumahimik ka! Natumba. So ngayon, ako naman. Bango. Tuluyan ang ginahasa si Faye ng kanyang tsuhin. Diring-diri siya sa kanyang sarili. Pakiramdam niya, ayaw niyang bumalik sa bahay na iyon. Ayaw niyang makita ang muka ng kanyang tiyo. Pero wala naman siyang alam na mapupuntahan, kundi ang tumambay sa labas ng bar, magmalimos ng awa at ng pera sa konting kaligayahan. Hindi niya namamalayan, may isang ibon na laging nakasunod sa kanya sa itaas. Samantala, upang makatulong sa hinaharap nilang problema kay Lolo Enzo, minabuti ni Cathy na humingi ng tulong sa isang albularyo, si Mang Ambo. Magaling na albularyo sa kabilang bayan. Kaya nitong magbalik ng mga nawawalang gamit. Kaya nitong magpabalik ng mga mag-asawang matagal nang hiwalay. Ayaw naman ni Cathy na dumating sa punto na tuluyan ng magkahiwalay ang maglolo at lola niya dahil lamang sa babae. Nalala. Ay, alam mo ba ang babaeng yun? Ang babae ng lolo mo. Nakita mo na ba siya?
Nakuhanan ko po ng picture ang babae. Very good. Nakunan ko po sila ng litrato habang nakaupo po sila sa tabing dagat. Hindi po nila alam na nandun ako sa isang cottage. Eto po oh. Ipapakita ko po sa inyo. Eto po. Nakikita ko. Bata pa palang babae. Nako! 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 Delikado! Ano pong delikado, ma'am? Delikado! Ano pong delikado? Ang buhay po ba ng lolo ko? Hindi. Ang ibig kong sabihin, may konting alam ang babaeng ito sa panggagayuma. Maaaring ginamitan siya nito ng gayuma. Pakiusap po, Mang Ambo. Gumawa po kayo ng paraan para maalis po ang gayuma sa lolo ko. Pakiusap, Mang Ambo. Sige, ganito na lang. Sa Biyernes, samahan mo ako. Titignan ko kung anong magagawa ko. Malaki po ang tiwala ko sa inyong magagawa. Hindi ka dadayuhin dito ng mga taga-ibang lugar kung walang nagiging resultang panggagamot nyo. Bicolano ka, no? Opo. Kasi kung magtagalog ka hindi ka dadayuhin dito, no? Never mind, never mind. Magagawa ko yan, ma'am. Pero, samahan mo ko. Oh. Tayong dalawa ang tutulong sa pag-alis ng sumpa sa lulo mo. Naguguluhan si Cathy sa kanyang isipan kung ano ang maitutulong niya kay Mang Ambo habang binabaybay niya ang highway. Napahinto siya sa isang riprap sa gilid ng dagat. Sa ibaba nito'y ang paghambas ng alon na umaabot sa kalsada. Bumaba siya ng kanyang kotse, nakatanaw sa malayo. Waring naghahanap siya ng kasagutan sa malaking katanungan na nasa loob sa kanyang isip. Maya-maya pa'y biglang napangiti ang dalaga. Bigla kasing sumagi sa kanyang isip. Katulad niya pala, kahit alam niyang delikado ang magpark ng sasakyan sa gitna ng riprap ay ginawa niya. Pagkatapos ay sumakay siya ng kotse para umuwi. Panalangin niyang sana'y gayon din ang kanyang lolo. Samantala, umalis na uli si Fe para sa racket. Hindi niya namamalayan, sinusundan na pala siya ng lihim ng kanyang tiyuhin. Susundan kita ngayong babae ka. Makikita ko ang lalaking kumakaray-karay sa'yo. Hindi ka makaliligtas sa hawak kong tubong ito. Babayaan kasi kitang sumama sa kanya. Baka hindi ka na umuwi sa akin. Wala nang magpapakain sa amin. Hindi ako makapapayag. Kung sino ka mang lalaki ka, mamamatay ka. Kanina ka pa ba, Daddy? Nakahanda ako maghintay sa'yo. Abutin man ako ng takip silip. Tara, bumili muna tayo ng babaunin nating pagkain doon sa kabilang kalsada. Ayun na. Nakita ko rin kung sino ang nilalandi ng pamangkin ko. Ngayon ang pagkakataon. Papatayin ko ang matandang yon. Bibilisan ko lang ang paglalakad ko. Saan galing ang aso na ito? Nanlilisik ang mapupula niyang mga mata. Saklolo! Saklolo! Ay, naku, ang lalaki. Kinakagat ng malaking aso. Ay, ang sungi ata yun. Naku! Huwag abito ka na lalaki! Ayos! Abilis mo pangyayari! Umalis na tayo dito, Daddy. Hindi ko kayang tingnan. Nasusuka ako. Tara na sa kotse! Sige, tayo na. Napatay ng aswang ang tiyuhin ni Faye na may anyong aso. Mula noon, sunod-sunod na ang pangyayari. Marami nang nabibiktima ang gumagalang aswang.
Nagtulong-tulong na rin ang mga lider at opisyal ng barangay pero wala silang lead kung nasaan talaga ang aswang. Sa kabilang dako naman, habang lula ng kotse si Kati pa uwi sa malaking bahay, tanaw niya ito ng konti. Nagtataka siya dahil parang nakita niya ang kanyang lola na nakatayo sa labas ng terasa. Pero papanong mangyayari iyon? Dahil kapag mag-isa lamang si Lola Myra, nakahiga lamang ito sa kanyang kama. Habang papalapit ng papalapit ang sasakyan, nakita niya rin na may pumasok na malaking aso sa pintuan nila. Binilisan pa niya ang pagmamaneho, baka sakaling maabutan pa niya ang nakita niyang malaking asong makapal ang balahibo. Puti ang kulay at mahaba ang buntot. Bumusina siya ng mahina. Pagbibigay hudyat na dumating na siya. Magmamadali ako. Sigurado ako. Dito dumaan sa harapan ng pinto yung malaking asong balbon. Nakasara ang pintuan. Bubuksan ko. May duplicate key ako. Lola? Apo, bakit parang nagtataka ka? Iniisip mo kung bakit ako narito. Abay, may elevator ang bahay na ito. Kaya nakababa ako sa salas. Maganda ang palabas kaya nanonood ako ng TV. Lola, wala ho ba kang pumasok na malaking aso dito? Anong asong sinasabi mo? Abay, bawal kaming mag-alaga ng hayop. May allergy ako sa mga balahibo ng hayop. At saka, nakasusi ang pintuan pagpasok mo, hindi ba? Nakakapagtaka. Pero kitang-kita ko. Hindi ako maaring magkamali. Baka naman nagugutom ka lang. May dinala sa akin na giniling dyan si Morley. Masarap ang pagkakagiling ng karne. Tikman mo, Apo. Kayo ho bang nagluto, Lola? Sa palagay mo, kaya ko nang magluto. Inihatid yan sa akin ni Morley kanina. Purong-purong laman yan. Tapos pinaalis ko kasi yung taba kaya nakakain ako niyan. Tikman mo. Sige ho. Mahal na mahal po talaga kayo ng caregiver mo, Lola. Kahit malayo ka, inaalala ka pa rin niya. Kanyan talaga yan, Apo. Parang pagninegosyo lang. Mahalin mo ang kliyente para mahalin ka rin ng iyong boss. Balita sa mga oras na ito, isa na namang bangkay ng lalaki ang natagpuang nakadapa sa gilid ng isang imburnal. Nakadapa po talaga, katulad ng mga unang napaulat. Pinaniniwalaan na biktima ng isang aswang, wakwak ang tiyan nito at wala na ang mga lamang loob. Pinag-iingat ang karamihan na magmanman upang wag nang maging biktima at wag nang mangyari ang nakadapa matapos patayin. Hala, nakakatakot namang balita yan. Lola, nasan po kaya si Lolo Enzo? Bakit mo biglang naisip ang lolo mo? Palagi po kasi siyang umaalis. Baka kung mabiktima siya ng aswang. Palagay ko, hindi mangyayari yun, Apo. Paano niyo naman po natitiyak? Kasi naman, naisip ko lang, abay makunat ng katawan ng lolo mo. Dinaan na lamang nila sa tawa ang nararamdaman nilang pag-aalala kay Lolo Enzo. Hindi pa rin magkaroon ng lakas ng loob si Kati nang sabihin sa kanya ng lola niya ang tunay na dahilan kung bakit hindi pa umuwi ang Lolo Enzo. May mga pagkakataon na nakita niyang hawak-hawak ng kanyang lola ang picture ng kanyang lolo. Umiiyak ito at parang kinakausap niya pa. May mga gabing nagigising si Kati. Nang alanganing oras ng gabi, makikita niyang nakaupo sa kanyang wheelchair ang lola niya. Nanunood ng Roja at What Lies Beneath na telenovela. Umaasang biglang dadating ang Lolo Enzo. Hapon ng Biyernes, tumawag kay Kati si Mang Ambo. Tinanong ang dalaga kung tutulong sila sa usapan nila. Sumang-ayon ang dalaga. Sasamahan niya si Mang Ambo sa gagawin nitong pag-alis ng gayuma. Biglang nagkasakit ang albularyo, kaya
Pinagliban na lang muna nila ang kanilang mahalagang lakad. Sa kabilang dako naman, naging parang asong sunod-sunuran si Lolo Enzo kay Faye. Dad! Pakitulungan mo naman akong bitbitin yung mga pinamili natin! Sandali lang. Bubuksan ko lang ang pinto ng kondo. Teki lang, dahan-dahan naman. Baka mabasag yung salamin ko dyan. Tsaka itong pinamili nating groceries, oh. Kaya mo pa bang dalhin? Ano akala mo sa akin? Mahina? Sumakay ka pa. Talagang sasakyan kita. Maghintay-hintay ka lang. Ay, nakakapagod. Iba talaga ang may edad na. Pero hindi pa naman ako matanda. Dad? Oh, Dito ka na lang kaya sa akin. Huwag ka nang umuwi dun sa asawa mo. Hintayin mo na lang siyang mamatay. wow. Huwag kang mag-alala, my loves. Hanggat nabubuhay ako, dito ako sa piling mo, bebe ko. Paano na lang pala kapag nawala ka na, Dad? Eh di babalik ako sa pagiging kawawa. Wala na ako mapupuntahan. Magiging palaboy-laboy na naman ako sa lansangan. Ano bang gusto mo mangyari, bebe ko? Sabihin mo lang, baka matulungan kita, bebe ko. Dad, gusto ko sana meron din akong bahay at lupa. Kaya mo ba? Kakayanin ko. Basta akin ka lang, bebe ko. Ay, ang tagal naman. Teka, naiwan ko pala sa sasakyan yung paborito kong chocobar. Baka matunaw yun eh. Sandali lang, Dad, ah. Kukunin ko lang doon. Oh. Dad? Dad! Bakit? May malaking aso. Nakatayo sa harapan ng pintuan. Itim na aso. Natatakot ako. Baka yan yung aswang na pumatay sa tiyuhin ko. Enzo, natatakot ako. Kumalma ka lang. Akong bahala. Dad? Kumakatok ng ang aswang. Sino yan? Ano kailangan mo? Mr. Lorenzo Arisisto? Bil po ng kundo? Sandali lang. Ano po yun? Bil po ng renta nyo dito sa kwarto ng kundo? Salamat, sir. Umalis na yung lalaki. Wala naman akong nakitang malaking itim na aso. Hindi pa rin maalis sa isipan ni Faye ang nangyaring iyon sa kanyang tiyuhin. Ang karumaldumal na kamatayan nito, kinain ito ng aswang. Nawala lamang sa takot nito nang niyakap ng mahigpit ni Lolo Enzo ang dalaga. Samantala, madalas na makita ni Cathy na pabulong kung mag-usap sina Morley at Lola Myra. Halos hindi marinig ang pinag-uusapan nila. Kapag lumalapit siya sa kanila ay biglang iibahin ang pinag-uusapan. Wari bang sila lamang ang nakakaunawa kung anuman ang kanilang pinaplano. Minsan, tinulungan ni Cathy na maglinis ng salas ang Lola Myra niya sa pamamagitan ng isang handy vacuum. Nilinis niya ang mga suluk-sulukan ng mga nakasalansan na libro. Ang isa'y pinagpaganya ng alikabok. Sa dakong ibaba naman si Lola Myra. Sa mga pasamano ng muebles, siya ang nagpunas gamit ang gomang basahan. Ilang taon na ring hindi nalilinisan ang mga iyon nang biglang may makita si Cathy na kakaibang booklet. Wala itong pamagat sa labas ng cover kaya hindi niya alam kung ano ang booklet na yun. Sinubukan niyang buksan at basahin pero hindi niya maintindihan ang mga nakasulat doon. Saka siya nagtanong sa kanyang lola. Lola, ano po itong maliit na babasahin ito? Patingin. Ay ano ba yan? Ano bang nakasulat sa cover? Hindi ko po maintindihan ang nakasulat. Eto po oh, tingnan niyo po. Teka sandali ho, papagpagan ko, maalikabok po eh.
Ay, nako. Oh, akin na. Ito po. Aba. Ay, Kati. Maraming salamat at nakita mo. Matagal ko nang hinahanap ito. Hala, talaga, Lola? Oo. Talagang niyakap mo pa ako. Talagang napakahalagang booklet na yan para sa'yo ah. Tama ka. Diary ko ito noong nasa college pa lamang ako. At sinadya ko talagang isulat sa stenotype para walang makabasa sa aking sikreto. Ay, mabuti na lang at nakita mo agad. Akin na po, Lola. Ibabalik ko na po dito sa itaas ng Hindi. estante. Ako na lang ang magtatago nito. Para sa susunod na hahanapin ko, alam ko kung saan ko inilagay. Ay, ano ba yan? Ang lakas naman ng hangin. Ay, naku po. Nahulog yung isang bombilya ng chandelier. Abay, muntik na akong tamaan, Apo. Apo, halika. Ihatid mo muna ako sa elevator. Aakyat na muna ako. Sige po. Opo, Lola. Bakit kaya ganun? May hindi ako naiintindihan sa mga nangyayari dito. Hindi ko na nga lang papansinin. Baka kung nagkakataon lang. Tinapos na lamang ni Cathy ang kanyang ginagawa. Iniwan niyang malinis ang buong salas at iba pang parte ng bahay. Hindi man lang nahalata ni Cathy ang pagbabago ng aura ng lola niya. Pagkatapos maibigay niya ang booklet para biglang nabuhay ng pag-asa. Biglang napangiti ito ng waribay. May naglalaro sa kanyang isipan. Si Lolo Enzo naman nakabili ng bahay at lupa. Ito ang regalo niya kay Faye. Tuwang-tuwa naman ang dalaga. Bumili na rin ng mga gamit sa loob ng lilipatan nilang bahay. Nagpabili na rin ito ng motorsiklong automatiko. Ang hindi alam ni Lolo Enzo, kapag umaalis ito mag-isa, sakay ng kanyang bagong scooter, ay may bago na naman itong nilalanding lalaki. Tumawag naman ng albularyong si Ambo kay Cathy. Sinabi nito sa dalaga na itutuloy na nila ang kanilang plano. Araw ng Biyernes noon, isang madilim na sementeryo, mag-aalas 11 ng hating gabi. Mang Ambo, saan po ba tayo pupunta? Malayo na po itong nilalakad dati. Muntik ko na pong maapakan yung isang bungo eh. Hintayin niyo naman ako, Mang Ambo. Huwag ka maingay. Sumunod ka lang sa akin. Kung ano ang makikita mo, itikam lamang ng iyong bibig. Baka makaistorbo tayo sa kanila. Hayan. Tayo na sa pinakagitna ng sementeryo. Sisindihan ko ang malaking itim na kandila. Biglang umihip ang hangin. Oo. Mang Ambo, paano po natin masisindihan yan? Ay siyempre, gagamitan natin ng lighter. Bubuksan natin ang lighter. Para mag-apoy. Ayan ho, Mang Ambo. Alalayan mo ko na huwag mamatay ang sindi ng kandila. Sige po. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Basta kung ano ang mararamdaman mo, kung ano ang maririnig mo, huwag mo silang papansinin. Tulungan mo po kami. Sana'y magtagumpay kami. Sana'y maibalik na sa dati ang lolo ko. Aray! May bumangga sa ulo ko. Ano ba to? Maawa po kayo sa akin. Mga Ambo! Mga Ambo! Mag-aalas 2 na ng madaling araw, bumalik na ang kanilang malay. Parang biglang gumaan ang kanilang pakiramdam. Sa wari ng Mang Ambo, nagtagumpay sila sa laban. Inihatid ni Cathy si Mang Ambo sa kanilang tahanan. Pagkatapos ay nagpasya siyang pumunta muna sa bayan
upang makabili ng ilang personal na gamit. Nang mapadaan siya sa isang hotel, hindi niya inaasahang makikita niya ang isang babae ng kanyang lolo. Nag-check-in ito, ngunit ibang lalaki ang kanyang kasama, mas bata, macho at mistisuhing lalaki. Nasaktan siya sa nakita, nakaramdam siya ng awa sa kanyang lolo, napaiyak siya, napasubsob sa kanyang manibela. Naalala niya ang tagpong minsan niya nang nasaksiyan noon kung saan sa gitna ng kalsada'y sinakta ng isang babae ang kabit ng kanyang lolo. Pakiramdam niya, gusto niyang gawin ito sa babae, ngunit hindi niya nagawa. Sa kabilang dako naman, may kung anong nararamdamang inis si Lolo Enzo sa dalaga. Dati, hindi siya mapakali kapag hindi ito dumarating, pero ngayon parang baliwala na sa kanya. Umaga nang nakauwi si Faye, bit-bit ang ilang pasalubong na pagkain sa matanda. Good morning, Dad. Pasensya na ha. Napasarap kasi ang kwentuhan ng mga pinsang ko eh. Hindi na ako pinauwi kagabi. Eh kasi daw, baka madagit ako ng aswang. Oh, heto oh. Paborito mong lugaw. Kumpleto yan. May itlog, may chicharon at hita ng manok. Oh, Dad. Dad, pansinin mo naman ako. Ay, anong tingin mo sa akin? Bata? Para suhulan ng pasalubong na yan? Sa'yo na yan? Uminom na ako ng kape. Dad, ano bang nangyayari sa'yo? Galit ka ba? Pakis nga muna. Huwag kang humalik sa akin. Ang Dad, baho mo. Maligo ka nga. Hindi ko gusto ang amoy na iniwan dyan sa katawan mo. At pwede ba, huwag kang maglingkis sa akin. Na para kang sawa. ano bang problema mo, tanda? Hindi naman kita inaano ah. Nagpaalam naman ako sa'yo na maayos. Oh, bakit nagagalit ka ngayon? Oo! Nagagalit ako. Galit na galit ako. Anong tingin mo sa akin, ha, aso? Bantay sa bahay na binili ko? Teka, bahay ko rin naman to ah. Wala pa sa pangalan mo. Huwag kang mag-ambisyon. Daddy naman, ano ba kasi nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Di ba mahal mo ko? Bakit ganun? Papasok na ako sa kwarto ko. Dad! Huwag ka susunod! Dad, ano ba nangyayari sa'yo? Dad! Kumusta na kaya sa malaking bahay? Bigla kong naalala ang asawa ko at si Cathy. Hindi ko maintindihan kung bakit iniwan ko sila. Narito ako sa pangit na babaeng ito. Ha? Iset! Nakapagtataka naman. Napaamo ko ng matandang to. Bakit ngayon nagbabago na siya? Hindi maaari to. Gagawa ulit ako ng paraan. Hindi pwedeng iwan niya na lang ako ng basta. Hindi ako papayag. Walang kamalay-malay si Faye na inalis na ni Mang Ambo ang gayumang inilagay niya sa matandang si Lolo Enzo. Nagugulan siya sa nangyari. Hindi siya makaalis ng bahay. Flat ang 4 na gulong ng kanyang sasakyan. Sinadya itong alisan ng hangin ni Faye upang walang dahilan para umalis ang matanda. Plano niya kasing ubusin ang pera ni Lorenzo. Ang katwiran ni Faye, ayaw niyang maging kawawa at wala siyang makilala pang katulad ni Lolo Enzo. Kaya gagawin niya ang lahat para muling bumait sa kanya ang matanda. Sa kabilang dako, sa malaking bahay, ginamit ni Lola Myra ang kanyang konting kaalaman para matukoy kung nasaan ang kanyang asawa at pabalikin ito sa kanya. Naroon pa sa maliit na booklet ang nakuha ni Cathy, ang sekretong mga salita. Gabi-gabi bago siya matulog, hinahampas niya ng kanyang kamay ang una ni Lolo Enzo at sinasabi niyang umuwi na ito sa kanya. At saka siya nakakatulog ng mahimbing. Si Faye may naisip na bagong teknik upang muli niyang mapabait ang matanda.
Daddy! Lumabas ka na dyan sa loob. Halika na. Sabay na tayo mag-almusal. Mauna ka na. Di ako nagugutom. Dad, nagagalit ka pa ba sa akin? Sorry na. Hindi na maulit yun. Patawarin mo na ako. Lalabas lang ako pag gusto ko. Kumain ka dyan. Bahala ka. Talagang bahala ako. Babait ka ulit sa akin. Etong lahat ng mga pagkain na to, tuturuan ko. At panigurado, mapapaamo kitang muli. Hahanapin mo ko. Hahanapin mo ko. Susubukan ko matawagan si Cathy. Ayan, nagre-ring na kanyang cellphone. Hello! Apo! Kumusta kayo dyan? Hello? Lolo! Lolo, miss ka na namin ni Lola. Nasaan ka ba? Miss mo ba talaga ako? Opo. Bakit parang walang buhay? Lolo naman nagbibiro ka na naman. Sunduin mo ko rito sa bahay ko. Kakain tayo sa labas. Talaga po, Lolo? Sige po, isasama ko ba ang Lola? Hindi. Huwag mong isasama. Tayong dalawa lang ang magkakadate. Huwag mo munang sabihin sa kanya para sorpresa. Sabik na akong makita kayo, Cathy. Ngayon na po ba, Lolo? Ora mismo. Huwag kang magpaganda pa. Mapagkakamalan mo ko sugar daddy yan. Sige po, Lolo. Maghihilamos lang ho ako. Dad, salamat naman at lumabas ka na. Kakain ka na? Sorry na. Dad. Huwag mo nga akong hawakan. Umalis ka nga dyan. Pupunta lang ako na banyo. Dad! Pakitingnan mo dyan sa labas. Baka dumating yung sundo ko. Anong sundo? Sino? Iiwan mo ko? Sasama ako sa'yo. Sinabi ko bang isasama kita? Bakit? Ako? Sinama mo ba? Pinsan mo lang pala ang pupuntahan mo. Iniwan mo pa ako mag-isa rito. Sinusumbatan mo ba ako? Nananadya ka ba, ha? Bakit makikipag-date ka rin? Ayun! Lumabas din ang totoo. Nakikipag-date ka sa ibang lalaki. Ipagsasangkalang mo pa kunwari ang mga pinsan mo. Ha! Sapakin kita dyan Makuha mo. Umalis ka nga. Magtatanong ka pa kung bakit ako galit. Ipokrita! Hindi. Hindi kita papayagang sumama sa ibang babae. Akin ka lang. Makita ko lang kung sinong ka-date mo. Ingungudgud ko ang mukha niya sa lupa. Sige, subukan mong galawin ang bisita ko. O saktan mo. Baka mamayang gabi, kalsada na ang bagsakan mo. Ano? 3 oras din ang layo ng nilakbay ni Cathy mula sa malaking bahay papunta sa kinilalagyan ni Lolo Enzo. Hindi pa kasi kabisado ni Cathy ang daan, kaya naman parang nangangapa pa siya. Pagdating niya sa lugar ng kanyang lolo, sinalubong siya agad ni Pei na may matalim na titig sa kanya, pero hindi siya nakipagtitigan dahil alam niyang may kulam ito. Tumingin-tingin siya sa paligid. Nakita niyang kahit maliit lang na bahay na nabili ng kanyang lolo'y maganda at maliwalas ang paligid. May isa lang siyang napansin. Isang kakaibang uri ng ibon. Asul at itim ang kulay ng ibon. Nakadapo ito sa maliit na sanga ng punong nakaharap sa kanya. Naramdaman niyang pinagseselosan siya ng kabit ng kanyang lolo at gusto siyang lusubin ito, pero pinigilan siya ng kanyang lolo at pinagsalitaan siya. Walang nagawa ang babae kundi umiyak na lamang. Naiwan itong nakatingin sa maglolo habang papalayo ang kotse. Samantala, sa bahay nila lolo at lola, naiwang mag-isa si Lola Mayra. Naalala ko na naman tuloy si Lorenzo. Kapag ganitong oras,
Magkasama kaming namimitas ng mga tanim sa likod bahay. Pero nasan ka na ngayon? Iniwan mo akong mag-isa sa bahay na pinapangarap nating mabuo. Alam ko na ang lahat, Lorenzo. Kahit ilihim man ninyo ng apo ko, malalaman at malalaman ko rin ang totoo. Itong damit na hinubad mo, hahampasin ko ito ng stick nang makailang ulit. Umuwi ka na, Lorenzo. Umuwi ka na. Hinihintay na kita dito sa bahay natin. Umuwi ka na. Ang cellphone ko. Hello. Hello, madam. Good morning. Nandito po ako sa harap ng bahay ninyo sa main door. Sige, hintayin mo ko. Bababa na ako. Uy, may puting ibon dumapo sa may porch. Hello, Whitebird. Ang ganda mo kaya. Ano? Kaori ba kita? Bokla? Pumasok ka na. Dalian mo. Madam, alam ko kung anong nangyayari sa asawa mo kay Lolo Enzo. Alam ko na rin. Hindi ako katulad ng ibang babae na kapag iniwan ng asawa, walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Sinunod ko po siya pati ang babae niya. Ito po ang picture niya. Gamit po ang Honor XB9. Sayang. Marami pa sanang mararating. Pero sinira mo ang buhay mo dahil lang sa pangangati. Anong plano mo para sa kanya? Kailangan mo ba ng tulong ko? Kaya ko na ito, Morley. Hayaan mo na sa akin. Pwede ko na bang makuha ang talent pick ko? Sandali lang. Tulungan mo akong tumayo. Alam na ba nilang nakakatayo ka na? Hindi. At wala silang malalaman. Good. Mabuti eh. Eto ang cheque. Ibibigay ko sa'yo. Pay to cash yan. 30K para sa sweldo mo. Madam, maraming salamat. Thank you, madam. Sige na. Makakalis ka na. Habang tinatanaw ni Lola Myra si Morley papalayo sa malaking bahay, mababaka sa mukha nito ang papalapit na pagtatagumpay, ang masayang ngiti na matagal nang hindi na silayan sa kanyang muka, samantalang si Faye naman abala sa paghahanap at pagtuklas ng bagong inilagay niyang gayuma laban sa matanda. Ngunit sa kung anong dahilan na hindi niya maipaliwanag, bigla na lamang nanigas at ang kanyang kamay nang makaramdam siya ng pananakit ng ulo, dahilan upang tumigil siya sa kanyang ginagawa. Nagtataka siya. Ngayon lang nangyari iyon sa kanya na para bang may malakas na puwersang pumipigil sa kanya. Humahad lang na gumawa ng hakbang laban sa lalaking ginayuman niya minsan. Masaya namang nagkukwentuhan ang maglolo. Nababakas ni Cathy sa mukha nito ang pananabik sa muling makapiling sila. Ngunit isang dahilan, pinaliwanag nito ni Lolo Enzo sa kanyang apo. Huwag ho kayong mag-alala, Lolo. Wala namang alam si Lola Myra sa nangyayari sa'yo. Ako nang bahala na magpaliwanag sa kanya. Apo, humihingi ako ng paumanin sa inyong dalawa. Hindi ko alam na mali pa lang nagawa ko sa inyo. Kasi ang tanging nasa isip ko noon ay siya lang. Hindi ko kayo naalala. Siya lang ang lahat. Kasi ho, Lolo, ginayuma kayo ng babaeng yun. Alam mo ba, Lolo? Nakabili ka na pala ng bahay at lupa para sa kanya. Oh, pero ewan ko nga't naging sunod-sunuran ako sa kanya. Hindi ko na alam
magkano ang naibigay ko sa kanyang pera. Hindi ko na kasi nakwenta lahat. Lo, sumama ka na ho sa akin. Umuwi na ho tayo. Huwag ka nang bumalik sa bahay mo. Babalik ako. Pero Apo, ayokong biglayin siya. Baka ako anong gawin niya. Cargo ni konsensya ko pa kung may gagawin siya masama sa kanyang sarili. Pero paano po kung ikaw na mismo ang gawa niya ng masama, Lolo? Ay, mapapatay ko talagang babaeng yun eh. Malaking perwisyong ginawa niya sa atin. Ako na bahalang magdesisyon dyan. Basta pag ako, uuwi na ako. Tatapusin ko ang problema ang kinaharap ko, Apo. Ano, Apo? May sasabihin ka ba? Sige po, Lolo. Hihintayin ka namin sa bahay, Lolo. Siya nga pala. Samahan mo ko sa isang malapit na paggawaan ng kotse. Ipapaayos ko itong sasakyan ko. Ano pong nangyari sa sasakyan mo? Sinira ba ng babaeng yon? Flat ang 4 na gulong. Ipapahata ko para doon sa auto shop na gagawin. Sige po, masusunod po. Ingat po kayo palagi, Lolo. Mahal na mahal ko po kayo. Kayo din kayo ng lola mo, Apo. Kapwa maliwalas na naghiwalay ang dalawa. Hapon na nang makauwi ang maglolo. Inihatid ni Cathy si Lolo Enzo sa bahay niya. Wala doon si Faye. Magulo ang bahay. Kalat ang mga gamit at damit. Sa loob ng kwarto at sa kusina, halatang may nahanap ang dalaga. Tahimik namang nililigpit na lamang ng matanda ang inayos ang mga gamit ito. Siya ring ang naglinis sa labas ng bahay. Gabi na nang dumating si Faye. Inihatid ng 2 lalaki na nasa gitna siya habang nakaangkas ng motorsiklo. Nakainom ito at inaalalayan pa ng isang lalaking nakaangkas sa isa pang motor. Pinagbuksan ito ng pinto ni Lolo Enzo pero ipinakilala siyang ama nito. Sabay tumawa ng nakakainsulto. Sumakit ang loob ng matanda, lalong sumiti ang damdamin niyang umuwi na lamang at iwanan ang babae. Nauna na akong kumain habang tulog pa siya. Mabuti na lang ay may naitabi pa akong cup noodles at sliced bread. Doon sa malaking bahay, makakakain ako ng sarili kong luto. Maraming bunga ang mga puno ng mangga, rambutan, lansones, kaimito. Ang paborito kong kaimito. Ang kaimito ko. Nakakapamili pa ako ng kakanin ko. Uy, good morning, Dad. Kumakain ka na pala. Hindi mo man lang ako ginising. Hindi ko na kaya ang ginagawa natin. Ayoko ng ganito. Kapwa natin sinisira ang ating buhay. May asawa ako at matatanda na kami. May mga anak at ayokong madamay sila sa pagkakamaling nagawa ko. Eh, paano ako? Wala na akong pamilya, wala akong anak. Ano mangyayari sa akin? Huwag mo naman akong iwan. Daddy naman. Ikaw na ang may problema. Marami na akong naibigay sa iyo. Pero winaldas mo. Hindi ka marunong humawak ng pera. Ang iniisip mo lang ay ang luho mo. Hindi ka nag-iisip para sa kinabukasan mo. Wala kang kwenta. Kanya ka na magsalita? Mata pobre? Napakataas mo ha? Mabaho rin naman ang tayo mo ha? Pare-pareho lang naman tayong kumakain ng kanin. Sobra ka ha? Babalik Sakit na ako mong sa pamilya salita. ko. Hindi! Ayoko. Irereklamo kita. Sasabihin ko pinagsamantalahan mo ko. Sasabihin ko ginagawa mo kung para usan lang. Sasabihin ko... Magkano bang kailangan mo para manahimik ka? Pera lang naman ang kailangan mo sa akin, di ba? Bas, bibigyan kita. Lumayas ka lang sa buhay ko. Magkano? Akin na. Ayan, nandyan. Hayop ka? Sisirain mo rin naman pala ang pangako mo? Sabi mo, handa mong iwanan ng pamilya mo dahil sa akin.
Bakit ngayon? Bakit iiwan mo ko? Manluloko. Niloko mo lang ako. Walang iya ka, matanda ka. Niloko mo lang ako. Kinomit mo ko. Sa kabilang dako, nakahanda na si Lola Myra sa kanyang planong paggiganti. Sa naging kabit ni Lolo Enzo ng gabing yun, maagang natulog si Lola Myra. Mahimbing na rin ang tulog ni Cathy. Mga bandang hating gabi at hindi namamalaya ni Cathy na bumangon si Lola Myra. Lumabas ang pintuan at pinaandar ang kanyang sasakyan. Matagal lang hindi ginagamit. Full tank ito, kaya anumang oras ay pwede rin itong paandarin. Nagising na lamang si Cathy sa ingay ng sasakyan. Nang umalis mula sa bahay nila, agad niya itong tiningnan kung kaninong sasakyan ang umalis. Napag-alaman niyang isang kotseng pag-aari ng kanyang lola. Magandang gabi. Lola, anong kailangan mo? Gabing-gabi naman yata ang paghingi mo ng limos. Patawad na muna ha. Nasaan si Lorenzo? Ilabas mo siya. Ay, nako Lola. Walang ganyang pangalan dito. Akin lang tong bahay na to. Ay, hayop kang babae ka. Malanti ka. Papatayin kita! Ay! Ano ba? Bitiwan mo ako, matanda ka! Papatulang kita, ha? Nangiistorbo ka pa! Sumusobra ka na! May pangil ka at humahabang ang iyong kuko! Saklolo! Inubos ko ng lahi mo. Ngayon, ikaw naman ang papatayin ko. Masarap pa rin ang puso mo. Mapait nga lang ang bituka mo. Lola? Nakakalakad ka na? Ikaw ang aswang? Wala nang masisirang pamilya. Wala nang mawawasak na pagsasama. Wala nang salot na babae. Wala nang makating kabit ng lolo mo.